Purihin po ang Diyos. Muli tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos at Ama na sumasalangit sa patnubay ng iyong makapangyarihang Espiritu na siya ring dakilang guro sa amin, Panginoon, at sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Kami po ay nagpapasalamat sapagkat muli nyo kaming tinipon sa ilalim ng bahay-sambahan na ito, Panginoon. Maraming salamat po sapagkat binigay niyong muli ang pagkakataon sa bawat isa sa amin na ikaw ay sambahin at pasalamatan sa lahat ng mga biyaya na ipinagkakalob niyo po sa amin. At higit sa lahat, sa iyong walang hanggang awa na amin pong nararanasan sa tuwina o sa araw-araw ng aming mga buhay. Ama, salamat po sa iyong mga banal na salita sa 8 talata na ito at sa buong istorya na amin pong pagtatampulan ng aming mensahe, Panginoon. Kami po ay dumadalangin na ito ay maghatid sa amin sa iyong banal na harapan na may buong pag-unawa at pagsunod na rin sa iyo pong banal na kalooban. Sapagkat naniniwala po kami, bawat isa sa amin, Panginoon, na ito ang iyong ninanais na makita po namin kung ano ang ibig niyong gawin namin ayon sa inyong kalooban. At dumadalangin din po ko, Panginoon, na patuloy niyo pong kontrolin, Panginoon, ang lugar na ito, pagharian niyo po. Presensya niyo lang ang nais po naming maranasan sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat po sapagkat tunay na napakabuti niyo po sa bawat isa sa amin. Kaya minsan pa, i-extend nyo rin po ang iyong kabutihan sa mga kapatid po naming nawala ng pagkakataon upang makasama po ng pisikal sa lugar na ito. Sila man po ay makadama ng iyong pag-iingat at biyaya sa umaga pong ito. Salamat po, Panginoong Diyos, sa lahat ng gagawin niyo po sa aming mga buhay at sa marami pang bagay, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aking panalangin. Amen. Amen. Nais ko lang po umpisahan nyo isang pagpansin. Kung napapansin nyo rin, marahil, na binilang ko yung mga bata. Sabi ko, 1, 2, 3, 4 at kalahati. Di ba parang tayo po yung sa Christ to the Philippines, Murphy Church, parang tayo yung main kasi meron tayong mga chapters. Tayo yung may 4 at kalahating mga bata lang na yun dati, medyo napupuno yung kubo pero ngayon ay pwedeng mahiga sila ng sabay-sabay sa sobrang luwag ng kubo. Di ba? Siguro talagang hindi lang mahimok ang bawat isa sa atin biologically na mag-anak ng mag-anak para magkaroon tayo ng children. Yung kaya pang mag-anak, mag-anak. Yung pwedeng mag-anak, mag-anak. Pero gawin yung legal yung anak. Kasi umiiksi na yung panahon natin at yung mga bata ay parang sa church na ito ay para wala tayong nawiwi na bata. So, kahit bata siguro, kargahin natin, dalhin dito kahit anak ng kapitbahay para magkaroon tayo ng children. Sayang naman, mahuhusay yung mga guro natin sa mga bata kung hindi sila mapapakinabangan ng gusto ng Panginoon. At syempre, yung mga bata, lumaki ng may patnubay ng salita ng Diyos. Di ba? So, pansinin nyo lang na talagang tama ba yung bilang ko, 4 at kalahati? Kasi may hinihintay pa tayong sanggol na kalalabas lang. So, yon. Sana ay madagdagan pa sa mga susunod na panahon o araw yung mga bata ay madagdagan pa ng mga bata. Hindi lang tayong mga matatanda. Kasi ang panahon natin,
tayong mga may edad na, hindi naman tayo matatanda. Sabi nga yung isa, 40 lang eh. Di ba? Tayong mga umiidad na, palipas na ang panahon natin, dapat may mga sumusunod na sa atin na magmamana ng mga gawain pong ito. Ayan. So, kasi last time, sabi ng aking may bahay, nung pinagdiriwang po yung kaarawan ng ating minamahal na pastor, sana humaba pa ang buhay. 70, 80, 90. Baba, hindi ka naman naawa doon sa pastor. Siguro umaakyat na dito, 1 oras na, hindi pa nakakaabot dito dahil 90 na, di ba? May nakita na ba kayo 90 pastor? O baka dito lang, dahil sa panalangin nyo na humaba pa yung buhay ng pastor. Wala na ba kayong pangarap na isa sa mga anak nyo, kalahi nyo, o kayo, ay maging mangangaral ng Panginoon? Di ba? O kailangan pang may gawin ng Diyos para lubusan yung marinig ang tinig ng Panginoon. Para akma talaga kayong humakbang at magpagamit ng lubos sa Panginoon. Di ba? So, ayun. Ang mga pastor ay umiidad na. Hindi naman po kami nagkakalayo ng ating minamahal na pastor. Ilang buwan na lang din at aakyat na ako doon sa inakyat ng ating minamahal na pastor. Ayun. Kaya, kaunting sigasig pa mga kapatid. Sabi mo sa katabi mo, tingin ka sa katabi mo, kaunting sigasig pa. Ayan. Okay, muli ko pong ibig basahin itong ating teksto na ating pong magiging referensya po sa umagang ito. Sabi po rito, Saul agreed that the killing of Stephen was a good thing. Some godly men buried Stephen and cried loudly for him. That day, parang pagkamatay ni Stephen ay yung araw na mismo na yon ay nag-umpisa na yung matinding persecution. Sa personal niyo pong buhay, na-experience na po ba natin yung great na tinatawag? Great persecution. So I am very thankful sa Lord na although na para bang sometimes maiinggit ka sa mga bansa na even they are very close to the gospel, mga kapatid. Yung mga Kristiyano doon, they experience persecution. Siguro masasabi natin, though we are not there, pero yung mababalitaan mo yung persecution nila because of the gospel, because they believe in Christ, ay parang maiinggit ka. No? Maiinggit ka kasi dahil kay Kristo ay pinipersecute sila. 'Di ba? Tingnan mo ang buhay natin. Walang ganong katinding persecution, even small amount ng persecution. Meron bang persecution sa inyo o na-persecute today? Parang wala, no? Parang it is soft and easy yung ating Christian life. Wala tayong nararanasang persecution. Madalas ang nagiging dahilan lang ng ating panlalamig, paglayo sa Panginoon, it's all about sometimes money, sometimes problems, sometimes lack of materials, yun lang. Pero yung iba ay talagang they are experience persecution. Nawawalan sila ng mga properties, itinataboy sila sa sarili nilang bayan dahil na-convert sila sa pananampalataya at paniniwala kay Kristo. Okay, sabi po, that day was the beginning of great persecution against the church in Jerusalem. Saul was also trying to destroy the group.
He went into their houses, dragged out men and women, and put them in jail. And all the believers except the apostles left Jerusalem. They were scattered everywhere throughout Judea and Samaria. And everywhere they went, they told people the good news. Philip went to the city of Samaria, told people about the Messiah. The people there heard Philip and saw the miraculous signs he was doing. They all listened carefully to what he said. Many of these people had evil spirits inside them, but Philip made the evil spirits leave them. The spirits made a lot of noise as they came out. There were also many weak and lame people there. People made these people well too. What a happy day this was for the city. Ang ganda po nung last verse, na nagkaroon ng malaking kagalakan yung buong bayan. Just imagine. Okay. So, sabi po ni John Maxwell, ilan po sa atin nakakakilala kay John Maxwell? Isa ito sa mga kinikilala ng maraming leaders ng mga simbahan, di ba? Dahil sa kanyang mga pagtuturo about leadership. Sabi niya po, if we are growing, we are always going to be outside our comfort zone. Yan. Ulitin ko po, if we are growing, do you think, are you growing? May seminar nga tayo no? Ano ba yung huling seminar natin na may growth? Grow ba yun? Hindi growth no? Grow. Seminar, ano ba yan? Embracing growth. May TH ba yun? TH? Growth. Yan. So, yun po yung sabi niya, kung tayo ay lumalago, pumalagi tayong nasa labas ng ating lugar kaginhawahan. Meron ba kayong mga favorite places na you are very comfortable? Nako-comfort ka, ika nga. Pag nasa lugar ka o tao nakakilala mo, comfort ka. Sino rito? Pag nasa church kayo, sometimes ito yung comfort zone din natin. Aminin natin at sa hindi. It seems like a comfort zone. Yan. Sabi po, madalas marami po sa atin komportable na sa Sunday routine. Ayan. Marahil yung walang absent ay talagang masasabi mong siguro komportable nga dahil routine na niya ng kanyang buhay, yung pagdalo sa gawain, Sunday routine. Sa mga kilala natin na mga tao, para bang ito yung mga tinatawag nating mga ka-vibes. Komportable ka kapag yung tao lagi mong kasama, nakakausap, komportable ka. Ito yung mga vibes mong tao. Ayan. At sa mga paborito nating upuan sa simbahan, are you comfortable with your chair? With your seat? Paborito mo na ba yan? Para bang talagang kada linggo, hindi mauupuan yan ng iyong kasimbahan. Dahil alam na niya na nakahulma na yung iyong puwitan sa upuan na yan. Kahit walang pangalan, pero ako kay sister yan, dito tayo. Pag ikaw ba'y nauupo dyan sa iyong paboritong upuan, komportable ka ba dyan? Wala ka bang pangarap na lumipat-lipat? Na lumipat naman sa iba? Yung bang pag tinignan mo yung kabila, ay mukhang tatagilid kami Dumito naman ako. Di ba? Parang mabigat ito na, marami na kami dito, lipat ako dito. Ayun. Yung bang hindi mapangalanan yung iyong upuan. Kasi nagpapalipat-lipat ka. Yung salitang lipat-lipat, medyo mababanggit natin yan maya-maya. Okay, so pero minsan mga kapatid, kailangan po nating guluhin
para tayo ay gumalaw. Ayan. Di ba? Marami sa atin ang ayaw magulo ang buhay. Aminin natin at sa hindi. Kaya may mga pagsusumikap tayo minsan sa buhay natin, ayaw natin ang magulo ang buhay. Gusto natin peaceful. Family natin, religious lifestyle natin, ayaw natin ang magulo. Pero minsan, sabi mo sa katabi mo, minsan, kailangan mong guluhin para ikaw ay gumalaw. Yan. So sa kabanatang ito, mga kapatid, there was a great persecution. Sabi po doon sa early verses po natin na nabanggit, no? Sa kabanatang ito, there was a great persecution. Hindi matiis, kasi hindi matiis ng mga Hudyo o ng mga Jewish ang doktrina ng muling pagkabuhay ni Kristo. No? Yung story po na ito na ayaw ng mga Jewish people na magulo yung hindi nila matanggap itong doktrinang ito. Nag-start po ito from chapter 6. No? If I'm not mistaken, chapter 6 hanggang chapter 8. Ito yung pinaka-prominent na kung saan nag-start yung great persecution. Okay, kaya nangyari po itong mga bagay nito dahil nga ayaw ng mga Hudyo na marinig po nila yung buhay si Jesus sa kanilang mga pangangaral. Sapagkat sa puntong ito ay pinapatunayan po na nagpakita ng kanyang kawalang kasalanan at ng kanilang kawalan ng kanilang napakalaking pagkakasala sa kanyang pagkapako sa krus. So dahil patuloy na iginiit ng mga apostol, ng mga disipulo ang muling pagkabuhay ni Kristo, ang pag-uusig laban sa kanila ay naging mainit at pangkalahatan. So they were all scattered abroad. Nangagkalat po sila. So, iba po yung nagkakalat ng mga Kristiyano at iba yung nangagkalat dahil sa pangangaral na si Jesus ay buhay. So, itong mga disciples and ang mga apostles na ito, after the resurrection of Christ, di ba wala na si Lord, umakyat na sa langit, they saw, they are testifying that Jesus is alive. At yun ay napakasakit sa mga Hudyo na ipangalandakan ng mga taong ito, ng mga witnesses na ito, na si Jesus ay nabuhay na maguli. Masakit sa kanilang pandinig yun. Di ba, minsan sa ating mga pangangaral, kasalanan nga lang yung ating binabanggit. Masakit na sa kanilang mga pandinig. Hindi po yung kasalanan ng ipinangangaral nila Hindi kasalanan, kundi yung resurrection, yung resurrected Christ, mas mahapdi yun sa pandinig ng mga Hudyo. Kasi marahil yung iba sa kanila, mga anak ng mga nagpapako sa kanila, yung iba buhay pa na nakakita ng personal na si Kristo ay mamatay doon sa krus, yung Jesus na ito mamatay sa krus, masakit sa kanila yon at yung guilt na kanilang nararamdaman na tuwing sasabihin ng mga disciples na ito that Jesus is alive, He resurrected from the dead, ang sakit-sakit sa tenga nun. Tayo po, hindi pa natin ipinangangalandakan na si Jesus ay buhay sa mga religious sect and religious man and woman sa panahon natin. Ang iginigit lang natin sa kanila, if you want to go to hell, repent from your sins. Di ba? Masakit na po sa kanila yon. Pero sa mga Hudyo, abay, kakaiba ho yun. Yun ang nagtulak sa mga Jewish leaders, sa mga Hudyong ito, na i-launch po nila yung great persecution. Kaya ito rin ang dahilan ng kanilang pagkalat sa maraming lugar. So their Lord
Jesus commanded them, if you remember, when persecuted in one city, to flee to another. They did. Pero alam niyo po, wherever they went, they proclaimed the same doctrines, kahit na nasa panganib at kapahamakan ang kanilang buhay. Ayan. So, pamagat po sa umagang ito ng inyong naririnig, from comfort zone to mission zone. Minsan, ginagamit ng Diyos ang discomfort para ilipat tayo mula sa pagiging kampante patungo sa pagiging masigasig na misyon. Huwag nawang mawala sa ating kaisipan na kahit tayo kabisi sa buhay nito, busy sa pagtatrabaho, busy sa pag-aaral, ang tunay na layunin kung bakit ka tinawag ng Panginoon is to work in His kingdom. Yun talaga ang totoong trabaho po natin. Hindi po yung magpaka-glorious tayo sa pagkita ng pananalapi, masustentuhan ang pamilya natin. Hindi ho yun ang calling natin. Ang calling ho natin, after you receive Christ, at doon sa mga gusto pang mag-receive kay Christ, the ultimate calling po natin is to spread the gospel. Ipangalandakan po natin yung salita ng Diyos. Na bago po sila mawala sa mundong ito, katulad po natin mga kapatid, makilala nila si Kristo. Yung pong mga ginagawa natin para mabuhay at magkaroon ng income at may machicha ho tayo, mga sidelines na lang sa buhay po natin yan. Hindi yan yung mainstream po natin bilang mananampalataya. Do you think na itong istorya na ito ay relevant pa rin sa panahon natin? I believe so. Relevant pa rin po ito. Kasi karuktong po tayo nung parang vines na ito, na dito lang tayo sa bandang dulo na. Pero yung iglesia nandun. Karuktong tayo. Kaya hindi pwedeng maging hindi sasabihin natin, hindi na relevant sa time natin yan. No. Dahil kung yung pinahayag po ng mga apostol na ito na nag-cause ng great persecution, it should happen sa atin sapagkat we preach Christ. Unless you preach your life, hindi ka mape-persecute niyan. Pero, kaya dapat, kung meron man tayong magiging attitude na maging masigasig sa buhay nito, it's all about our true task or job. And that is mission. Baka nag-iisip po tayo, kailangan ko pa bang mag-abroad? If God is willing, dalhin ka ng Diyos sa Libya, dalhin ka ng Diyos sa Lebanon, dalhin ka ng Diyos sa Gaza, at doon magproklama ka ng salita ng Diyos, why not? Kung maririnig mo ang tinig ng Panginoon, di ba? Hindi ba pwedeng sa Mindanao na lang? Malapit-lapit. So, the question is, paano tayo makalalabas, mga kapatid, mula sa comfort zone para makapasok sa ating mission zone? Paano? Kung meron kayong idea, idagdag nyo ang mensaheng ito sa inyong mga idea. Okay. Meron tatlong tayong puntos lang dito. Tatlong letter P. Hindi po ang ibig sabihin ng tatlong letter P ay pira, pera, at pera. Hindi ano. Letter P. Unang letter P. Pressure pushes the church. Pressure pushes the church.
Minsan may nagtanong pong isang nag-aaral sa isang seminary at ang kanyang natoka sa kanya yung mag-research kung ang mga simbahan na ito ay nagmumultiply just because of their evangelism work or persecution work or division. Kung bakit ang mga churches daw ay nagmumultiply sa church nito. So nag-isip kami. Kasi para bang humingi lang siya ng ideya sa mga kapastoran na ito at sinabi, tulungan niyo ako, parang thesis niya yata, na ano daw yung cause ng parang multiplication o pagdami ng mga churches. Pero nagkaroon kami ng isang ideya na most of the causes nung pagdami ng mga churches is through division. Nagdi-divide ang mga churches. Di ba? Nagdi-divide. For your information, na maraming churches, bunga ng division. Nag-away yung senior pastor, kaaway yung mga elders, hindi nagustuhan ng mga elders yung senior pastor, yung mga assistant o mga tinatawag na mga group of pastors inside the church, naglabo-labo, nagrambulan. Hindi naman yung away. Kung ba nagkaroon ng mga misunderstanding, so they separated. They left the church. Nagtayo ng iba't ibang iglesia. Iglesia dito, iglesia doon, iglesia dini doon. So, dumami nga naman. So, yun yung usual na nangyayari at nangyayari na dumadami ang church, in particular, kung di ka ako nagkakamali, dito sa Pilipinas, sa pamamagitan ng division, hindi ng mga evangelistic works. Hindi dahil doon, kundi dahil sa nag-away-away. Dahil magaling na isang pastor, may kakayahan na, bahala ka dyan. Magtatayo na ako ng amin. Parang talagang siya yung savior, talagang makapagsabi na magtatayo ako ng aking iglesia. Hindi po yun joke, totoo po yun. Kaya minsan nakakatakot po, yung palipat-lipat ka ng simbahan, baka yan ay bunga ng division. Hindi yan bunga ng pagkatawag ng Panginoon sa isang tao. Baka hindi bunga yan ng pressure na nagtulak sa kanya to build another church. Kasi dito po sa Acts verse 1, yung pressure pushes the church. Sabi po sa verse 1, that day was the beginning of a great persecution against the church. Kasi base po doon sa binasa natin, ayaw ng mga Hudyo na marinig nila na yung pinatay nilang Jesus, yung pinatay nilang Kristo ay nabuhay at buhay. Nagigilty sila doon. Galit sila doon sa mga nagsasabi sa pangangaral na yung pinako nyo sa cross, yung pinahirapan nyo, ay nabuhay na maguli. Ayaw nilang marinig. So dahil sa pag-uusig, napilitan silang lumabas. Yung akala nilang setback ay naging set up ng Diyos para sa paglaganap ng Ebanghelyo. Remember, iniutos ng Lord before the persecution, before the resurrection of Christ, iniutos na po sa kanila ng Panginoon. Sabi nga nung isang komentaryo na pastor, parang kwento-kwentuhan, na itong mga naunang Kristiyano ay pag-akyat ni Jesus, naging ano na lang ba sila, para bang naging hayahay ang kanilang buhay. Naging, yung utos ng Panginoon nun, di ba? Mark chapter 16 verse 15, ano yung sabi ni Lord doon? Go! Go! Hindi ito yung wanted na go, ha? Utos ito. Go! Everywhere in the world.
and tell the good news to everyone. Sabi ni Marcos sa kanyang ebanghelyo. Sabi naman ni Matthew, sabi rin ng Lord kay Matthew 28 verse 19, so go and make all followers of all people in the world. Tingnan niyo po yun. Utos ng Panginoon. Pero nung makita nila na si Jesus ay namatay sa krus, nakita nila na buhay sa mga patay, umakyat sa langit, wala na si Lord, naging hayahay na ang kanilang mga buhay. Still remember the story ng sinasabi po ng ilan, ng marami actually, the first Christian emperor, which is Constantine. The first Christian emperor kasi noong 3rd century mga kapatid, pababa, matindi ang persecution. Talagang tumatayo ang mga Kristiyano noon. Talagang they are ready to die for Christ's sake. Kahit sila lapain ng mga leon, kahit sila ipapatay, imassacre, walang problema sa kanila. They praising the Lord. Napakainit ng kanilang pananampalataya. Napakainit ng kanilang paghayag, pagpapropagate ng salita ng Diyos. Pero nang dumating yung 3rd centuries po na ito, under the leadership of Constantine, pinay-stop niya po ang Christian massacre. At dito nag-umpisa na yung buhay ng mga Kristiyano, even yung mga errors po, yung mga heretics, hindi makapasok, hindi man lang makasingit during that time of persecution. Kasi ang init-init ng mga mananampalataya. Tumatayo at tinatayo nila ang aral ni Jesus. Walang makatayong mga heretics, walang mga mangangaral na makalusot. Dahil sa mga Kristiyanong sobrang init sa pananampalataya at pag-ibig kay Kristo. Pero nung ideklara ni Constantine na stop ang lahat ng Christian persecution, dito nag-start. Pumasok ang mga heretics, ang mga errors ng mga teachings, at ang buhay ng mananampalataya ay unti-unting nanlamig. Alam niyo po, isa sa mga mahigpit na pananambahan na aking naranasan ay sa Saudi Arabia. Yesterday, yung pong mga kasama namin na nagbisita sa lugar, sambahan, ni na Pastor Wilbert, before you entering, may kurtina. Correct? Doon po sa ano? Alam nyo ba sa Saudi, ilang kurtinang makakapal ang iyong papasukin before you enter to the holy or sa worship place. Pintuan na may butas. Pag nakapasok ka sa pintuan na ito, maraming kurtinang makakapal. Para yung sounds of praise and worship hindi makalabas. Lalo na't ikaw ay nasa city of Riyadh. Very strict po dyan ang paghahayag ng salita ng Diyos. Iniingatan nila na yung papasok sa kanila ay totoong sasamba kay Kristo. Kahit Pilipino ka, talagang ang tingin sa'yo para kang espiya. Kasi hindi lahat ng Pilipino dito ay na pumapasok at tinatanggap nila ay mga Kristiyano o reliyong iba sa tinatawag na Muslim belief. Kasi may mga Pilipino, may ganun mga nagbenta na ng pananampalataya nila, nagpabayad na, nag-convert na. Ang conversion po, may halagang 50,000. You are now a Muslim. So ganun po kahigpit ang pananambahan doon. At ang pagyakap at pag-welcome sa iyo mga kapatid, siyempre pag niyakap ka, lalaki sa lalaki. Hindi naman namulat sa atin dito yakapan di ba? Very marumi-isip Pilipino Wala yung kabanalan minsan kahit nasa loob ng simbahan. Pero doon, ibang klase po. Pag niyakap ka, damang-dama mo yung init ng pag-welcome sa inyo. Talagang pag niyakap ka nung lalaki, nung kapwa mo lalaki, welcome brother. Pag niyakap ko, sandali lang, hindi na ako makahinga. Ganun po sila. Yung kamay, pagka nag-shake hand po sa'yo,
ay talagang maglalagutukan sa sobrang init ng kanilang pag-welcome sa inyo. May yung mga asheret ba natin, pag welcome ka, gano'n, yung umaaray ka dahil very hot yung pag-welcome sa iyo? Sino dito i-welcome nang nasaktan ka? Ganyan ang buhay po natin, walang init. Kaya sometimes, yung pressure, itutulak ka para maramdaman mo talaga ang pagiging totoong mananampalataya. Wala pa yung persecution, mga kapatid. Doon pag nahuli ka, every Friday may palo ka sa talampakan, I think 50 lashes. Sa talampakan daw yun. At kung leader ka at mahuli ka, depende yon kung pugot ulo ka o going back home. Ganda siguro kung ikaw'y umuwi na bitbit mo yung ulo mo, tapos nakalagay, praise the Lord. Praise the Lord. Yung ulo mo na dito. Di ba? Wala pang nabibilanggo sa atin dahil kay Kristo. Kasi walang nagbibilanggo dito. Sabi ng mahal natin pastor, hintayin nyo, baka maiwang ka sa sa rapture. Baka pagkakataon mo na, doon ka maglingkod sa Lord. Yung ikaw ba'y hinuhuli na, hinahabol na, o di ba? O pagkakataon mo, doon ka magalak. Doon ka magsaya. Ayan. So parang toothpaste, mga kapatid. O lahat naman tayo familiar sa toothpaste. Tanungin mo yung katabi mo, familiar ka ba sa toothpaste? Abay, nakakatuwa naman kung hindi sumagot ng oo yan. Hindi familiar sa toothpaste, di ba? Parang toothpaste po, hindi lalabas ang laman hanggat hindi mo pinipisil. Meron ba dito toothpaste na sariling lumalabas? Kahit walang pisil-pisil? Ate Lloyds, yung toothpaste nyo ba, pag hindi pinisil, lumalabas? Papalakpak ka lang. High-tech na. Baka nabibili sa online, Ate Sara. Di ba? Yung itatapat mo lang yung toothbrush, lalabas na yung toothpaste. Pero kailangan pisilin, di po ba? So, ganun din ang simbahan. Kailangan ng kaunting pressure para lumabas ang tunay na layunin. Kailangan po ng pressure, mga kapatid. Kaya wag na ho tayong magugulat kapag born again ka, may mga pressure. So, ang personal na tanong, ano sa buhay mo ngayon ang ginagamit ng Diyos para igalaw ka? Baka hindi yan hadlang, mga kapatid, kundi hakbang. Nag-church ka nga, walang pressure. Sometimes, marami ka ng promotions, pero kamusta? For how many years may nadala ka ng kaluluwa sa Panginoon? Bunga ng mga pressures mo sa buhay. Ayan. Baka yung mga pressures na yan, hindi talaga hadlang. Baka ginagalaw ka na ng Diyos para humakbang. Ang daming pressure sa buhay. Pressure sa pag-aaral sa mga estudyante. Baka terror yung teacher mo. Kailangan na ni Lord yung teacher mo, ma-born again. Ikaw ang gamitin ng Panginoon. Pero nag-rebelde ka, hindi ka na nagpapasok. Dahil galit ka doon sa teacher mo. Sa trabaho, baka maraming pressures. Yun ang pressure sa'yo. Baka kailangan ng ma-born again. Bigla mong nilayasan, hindi na born again. Hahanap ka ng trabahong walang pressure. Meron bang trabahong walang pressure? May presyo, pero walang pressure, ano? Ha? Tama ba? Wala bang trabahong walang presyo? So lahat ng trabaho may presyo. Pero sometimes walang pressure. Yun ang gusto natin, di ba? Kaya ang tendency natin, layasan ng pressure. Baka naman hindi hadlang yan. Baka kailangan mo ng humakbang. Pangalawa,
Pangalawang P, people proclaim wherever they go. Sa Acts chapter 8 verse 4, and everywhere they went, they told people the good news. And everywhere they went, they told people the good news. Ito pong mga nag-scattered na ito, hindi nila inisip na misyonero lang ang may responsibilidad. Kasi when talk about mission, karuktong nun, misyonero. Di ba? Pero in a simple meaning, kapag actually, sa pamilya mo lang, kapag hindi pa save yung isa, unsave pa yung marami sa loob ng pamilya mo, at sineran mo yon, patuloy mong sinisiran, mini-mission mo po yung loob ng iyong pamilya. In a simple meaning. Pero hindi po ito nila naisip. No? Habang sila'y lumilipat, dala nila ang mabuting balita. Let's talk about yung paglipat. Ilan po sa atin dito nakaranas na dahil napakaswerte lang nung minsan yung may mga sariling bahay na hindi kinakailangang magpalipat-lipat. Tama, no? Gusto nyo ba magkaroon ng sariling bahay para hindi na pagpalipat-lipat? Tas nga yung may gustong sariling bahay. Ako gusto ko rin, pero pag bigla lang maiiwan sa mga tao, tapos rarapture ka na. Magiging dahil pa, Lord, sayang naman, maiiwan ko to. Mapupunta lang sa mga taong walang kahirap-hirap. Kaya sabi nung naalala ko tuloy yung pastor yun daw lalaki sa sobrang sipag sa pagtatrabaho, laki ng naipon, tapos namatay, naiwan yung ipon, naiwan doon sa asawa, yung asawa magkaasawa, swerte nun na pang-asawa sapagkat meron na siyang pera. Alang kahirap-hirap. Kaya huwag kayong masyadong mag-ipon. Enjoy nyo, gamitin nyo, spend nyo sa Panginoon. Di ba? Swerte lang. Tapos, ganun lang. Okay. Ang common sa atin, pag naglilipat-lipat tayo, lalo na't born again ka, ano ang una mong ginagawa pag Christian ka at lumipat ka ng ibang bahay o ibang lugar? Dito. Ano yung ginagawa natin? Dahil Christian ka, pagka nasettle ka na doon sa bago mong nilipatan, ang hahanapin mo saan ka magsisimba. Tama, mali. Yun ang hinahanap mo, kailangan ko, may masimbahan ako dito. Sila hindi. Nung kinalawkaw ng Diyos ang kanilang buhay, nagkalat na sila, hindi po sila naghanap ng mga simbahang pagsasambahan nila. Anong ginawa nila, mga kapatid? Anong ginawa nila? And everywhere they went, they told people the good news. Hindi sila naghanap ng magtatayo, ng sisimbahan nila. Kailangan may simbahan ako. Inaalala natin, mga kapatid, baka mamatay yung alab natin sa pananampalataya. Hello! Ang inaalala po natin, yung Christian life natin. Hello! Ang mission po natin, dapat paglipat-lipat, ipangaral ang salita ng Diyos. Hindi ka maghahanap ng simbahan. Why? Ikaw mismo yung simbahan na may dalang good news. Hindi ka maghanap ng good news. You are the good news. Yun po ang problema sa atin ngayon. Ito po yung scattered believers. Dala ang mabuting balita, ang binhi ng ebanghelyo saan man sila mapunta. Hindi yung mag-uusap kayong mag-asawa, pamilya, maghanap tayo ng masisimbahan dito, nalayo na tayo sa ating family church. Baka dinala ka dyan, may purpose ang Diyos. May dahilan ng Panginoon. Hindi para maghanap
Nang guguluhin mong iglesia. Katahimik ng iglesia, pinuntahan mo. Di ba? Ang saklap, ang lungkot. Nawala na yan, na-defeat na yung purpose ng Diyos sa buhay mo, nang gulo ka pa ng iglesia. Dapat yun ang dala natin. Pag lumipat ka ng ibang lugar, dala mo ang mabuting balita tungkol kay Kristo. So sa istoryang ito, mga kapatid, hindi naisip ng mga pinuno na ang hangin ng kaguluhan ay nagpapalipad ng apoy ng simbahan. Yung mga leaders, older leaders, mga Jewish people na nag-akala na kapag sinaway nila, pinigilan nila ang mga Kristiyanong ito, maganda pa nga siguro, kung titingnan mo, huwag na natin silang i-persecute. Siguro wala lang nakaisip. Basta ang inisip nila, guluhin natin sila, bugawin natin sila, i-persecute natin sila, maglalayasan yan. Hindi nila alam na yung apoy na ginawa nila ay magpapalipad sa mga apoy ng simbahan para magkalat ng apoy at magsimulang lumukso ang apoy sa maraming lugar. So ipinapakita ng kasaysayan ng simbahan na ang persecution ay hindi pumipigil sa mga saksi ni Kristo. Tayo ang tunay hong saksi. Hindi man natin nakita physically ang pagkabuhay ng ating Panginoon. Pero sa isip, diwa at buhay po natin, masasabi po natin, sa mga buhay na binago ng Panginoon, mga kapatid, buhay si Jesus. Buhay si Kristo. Kaya po yung hindi nababagong buhay, hindi pa saksiyan. So sa kasaysayan ng simbahan na ang persecution ay hindi pumipigil sa mga saksi ni Kristo, ngunit sa katunayan ay makakatulong sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Kaya salamat po doon sa persecution nila. No? So unawain po natin to, mga kapatid. Everywhere you go, workplace, campus, online, kapitbahay, mission field po natin yan. You are not displaced. You are deployed. Kung mangyari yung mga bagay na inaakala nating dinidisplace tayo ng Panginoon, no. Dinideploy lang pala tayo ng Panginoon. Kung may mga kapatid man siguro tayong napunta rito, dapat itanim sa ating isipan, magjo-join ako sa church na ito, hindi para maging pabigat, hindi para pamparami. I will join the church para ano? Para maging kabahagi ng pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Huwag lang lipat ng lipat. Kung lumipat ka at naganap ka ng church at meron doong mission work ang church, join them. Huwag lang yung pamparami ng kumakanta sa loob ng simbahan at pagkatapos uwian na. Last, sa Acts chapter 8 verse 5, Philip went to the city of Samaria and told people about the Messiah. Philip prioritizes the marginalized. Philip prioritizes the marginalized. Ito yung mga taong itinuturing na walang halaga. Dito ba, mga kapatid, sa atin mga kapatid sa mga naririto, at doon sa wala rito, itunuring ba kayo ditong walang halaga? Naramdaman nyo ba
sa mga leader ng church dito na ayaw ko sa church ng Marty. Parang hindi ako tao kung ituring. Parang hindi ako Christian kung ituring. Meron ho ba ritong nakaramdam ng ganon? Ha? Meron ba? Doon sa mga, yung pagpasok mo pa lang ng church, yung mga asheret po namin dyan, naka-smile na ba sila nung pumasok kayo? Naramdaman nyo ba yung pagwe-welcome nila? Yung bang in-approach ka na, hello sister, brother, welcome sa Church of Murphy. We love you. Pwede po bang pakisulat ang inyong pangalan para mamaya mai-welcome po namin kayo? O hinayaan na lang kayong maupo dito tapos yung asheret na nagsulat ng pangalan? Parang naobserbahan ko nga yan, yung mga pangalan natin doon, walang apelyedo. Nasilip nyo na ba yung attendance natin doon? Para baka makatulong tayo sa mga asheret. Na yung pangalan mo, walang apelyedo. Review nyo, marami sa pangalan natin, walang apelyedo. Eh kung tatlo kaming Arnel, Arnel 1, Arnel 2, Arnel 3. Walang apelyido eh. Sino dito yung walang kapangalan? Yung walang katokayo? Wala po kayo, no? Walang Loida 2. Walang Elma 2. Eh merong dalawa enorme, junior at senior yan. Kung wala yung junior at yung senior, sino ang senior sa dalawa? Titingnan na lang sa itsura, mas matanda to, ito ang senior. Pero enorme 1, enorme 2. Parang spaghetti lang yan, pababa at pataas. So I challenge you, check nyo po. Baka matulungan natin yung mga asheret. Wala pong mga apelyedo, yung mga previous na ano. Kasi, ang problema, hindi na rin tayo dumadaan doon sa mga asheret natin. Tapos hindi na tayo nagkukusang magsulat ng pangalan. Ang trabaho nila, iabot yung notebook, sulat mo yung pangalan mo. Ay hindi, dahil pamilyar na tayo sa isa, ganyan na lang tayo. Tapos sulat na yung ano, hoy, ane, hoy, Sister SP, ano, di ba? Try nyo. Totoo yun. Nangingiti yung mga asheret natin kasi totoo wala tayong apelyedo. Kaya pag sinabi, Pasko family, wala na yung family, kasi walang Pasko. By name na lang. Di ba? Ayun. So, ang balik ako doon, wala bang namaltrato ho sa atin dito? Yung bang itinuring na walang halaga? Sana wala naman Wala tayong marinig na sa church na yun, mula sa pastor hanggang sa mga members, hindi kami pinahalagahan para kaming walang halaga. Sana wala. Sana wala. Okay, sabi po, Philip prioritizes the marginalized. Ito yung mga taong walang halaga. Acts chapter 8, verse 5. This Philip was one of those with Stephen to serve at tables. In Acts chapter 6, verse 1 to 6, pero verse 3 to 6. Makikita po natin, sabi ko kanina, yung great persecution nangyari, no, na pagkamatay ni Stephen, isa sa mga nagsiserve sa table. Alam nyo, napakaganda sapagkat ito pong mga nagsiserve sa table na ito, meron 3 qualification. Qualifications, ano po? Puspos ng espiritu, ano pa ba yung, tingnan lang natin saglit. Good reputation, full of wisdom and spirits. Pero ang kanilang ministry, sa pagsiserve ng pagkain. Sa pagsiserve ng pagkain, pero kailangan full of spirit o may spirit. Siyempre, alam natin, spirit ng Diyos yun. Kaya yung mga na-assign po ng ating minamahal na pastor sa kusina, dapat puno rin sila ng espiritu. At saka full of wisdom at may reputation para magluto. Oo, para tayo masarap kumain, dapat may reputasyon bilang chef. Yun. Ito yung 7 ito. Ito yung qualifications ng 7 ito. Pero ang maganda rito, si Philip kasama ni Nathaniel, hindi man nabanggit yung the rest, yung 5
disciples na pinili para manguna sa lamesa, sa paghahanda ng pagkain, meron po silang binigay na kapangyarihan ng Panginoon. Full of wisdom, full spirit, signs and wonders. At si Philip ay isa po sa pinagkalooban ng Panginoon para makagawa ng mga himala, ng mga wonders. So, hindi po ito yung Apostle Philip. So, about Samaritans had been prepared for this by the visitor of the Lord Jesus Christ in Job chapter 4, verse 4 to 42. Ito pong Samaria na ito na pinuntahan ni Philip ay binisita na ng ating Panginoong Yesus para bang in preparation na kapag alam naman ng Panginoon na mangangalat itong kanyang mga disciples, magkakaroon ng great persecution. Kaya parang sa pag-ministry ng ating Panginoon, binisita na rin niya ang Samaria. Para pagdating ng ilan sa mga disciples niya roon, ready na. Ito po yung isang malaking hakbang sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa unang pagkakataon ay nangaral ang mga alagad ni Kristo sa labas ng komunidad ng mga Hudyo. Sa gayon ay sinimulan nilang tuparin ang Acts chapter 1 verse 18. Ano ba yung nakalagay sa Acts chapter 1 verse 18? After resurrection. Sabi po dito ng Panginoon, "You will be my witnesses, you will tell people everywhere about me in Jerusalem, in the rest of Judea, in Samaria, and in every part of the world." Doon sa Acts chapter 1 verse 8, kasama po ang Samaria. Kasama ang Samaria. Bakit kasama ang Samaria? Although na binisita na ni Jesus, after visiting ng Panginoon itong Samaria na ito, makikita natin kung anong klaseng mga tao yung naninirahan sa Samaria, kung bakit ito yung pinuntahan ni Philip. Si Philip, hindi lang basta lumipat ng lugar, pinili niyang puntahan ang mga taong hindi popular. Mga Samaritano na itinuturing na mababa ng mga Hudyo. Tingnan po natin sa verse 7. Chapter 8, verse 7. Many of these people had evil spirits inside them. But Philip made the evil spirits leave them. The spirits made a lot of noise as they came out. There were also many weak and lame people. There Philip made these people well too. So tingnan niyo po yung mga mamamayan ng Samaria. After na mabisit po sila ni Jesus, ganon kalala yung mga panahon na yon. Hindi ko na lang na-compute kung gaano kahaba kung ilang taon after Jesus visited the Samaria. Kasi yung Samaria, puno yung mga tao, may mga masasamang espiritu, may mga sakit at karamdaman, may mga lame. Tapos yung mga masasamang espiritu sa buhay ng mga Samaritano na ito, itong mga marginalized people na ito, pag pinalayas at nakita nila si Philip, nagsisigawan. Naghihiyawan sila nung makita nila si Philip. Nag-evangelize si Philip. Mga kapatid, marami pong mga tao katulad ng mga Samaritano sa panahon po natin. Diba? So tayo po, para mga delivery rider lang na kahit traffic, mainit, nag-uulan, delikado ang lugar, hindi sumusuko. Basta may taong naghihintay, ganoon si Philip. Kaya kung tayo man po mga kapatid, yakagin sa panahon ng tag-init o tag-ulan, para tayong mga spiritual delivery rider, kung saan may taong nangangailangan ng kaligtasan. Ang tanong, mga kapatid, who are the Samaritans in your life?
May Samaritano pa ba? Baka sa loob ng ating tahanan, may Samaritano pa. Asawa, mga anak. Mga taong kasama mo sa loob ng bahay na may masasamang espiritu. Mga taong kasama mo sa loob ng bahay na matitigas ang puso para kay Kristo. Mga taong kasama mo sa loob ng bahay na walang pag-ibig pa kay Kristo. Yan ang mga posibleng Samaritana at Samaritano sa buhay mo. Sa ating pong pagtatapos, kung gusto nating makasama sa galaw ng Diyos, gusto ho ba natin, mga kapatid? Diba sabi ni Moises, Lord, kung hindi ka gagalaw, hindi kami gagalaw. Pero pag gumalaw ka, sama kami. Pag sinabi ng pastor, evangelize tayo, sama kami, pastor. Kung hindi naman talaga pwede, some other time. Hindi naman, wag naman forever. Kung gusto nating makasama sa galaw ng Diyos, minsan kailangan nating bitawan ang ginhawa at yakapin ang mission. Masakit man po minsan bitawan ang mga ginhawa natin sa buhay, but we need it to do. Kailangan po nating gawin para kay Kristo. Para makita natin ang galaw ng Diyos. God sometimes disturbs us to deploy us. Remember, God is moving. Get out of comfort. Get into your calling. Amen? God is moving. Get out of comfort. Get into your calling. Lord, sa umaga pong ito, have mercies on us. Nais po naming makita na gumagalaw ka. Madamang gumagalaw ka. Sa paggalaw mo po kasi, naniniwala ka po kaming nandoon ang tagumpay. Nandoon ang iyong gabay. Naroon ang iyong kapangyarihan. Bagamat ibinigay niyo na po ang mga misyon na ito, Panginoon, we need you a lot. Kailangan ka namin, Panginoon. Hindi man po marahil lahat na aming mababahagian. Hindi man marahil lahat ay tatanggap sa inyo, pero nais naming makasabay sa iyong paggalaw. At minsan pa sa umagang ito, Panginoon, hipuin niyo ang aming mga puso, ang aming mga buhay. Na kahit minsan masakit, bitawan, Lord, yung mga comfort zones po namin. Makasunod lang kami sa iyo. Kasi ikaw ang Diyos. Ikaw ang Panginoon. Nung tinanggap ka namin sa aming mga buhay, isinukot na rin po namin yung aming mga personal will, Panginoon. Na nagsasabing, you are now my Lord and my God. Lord, minsan pa, help us to obey you, to follow you, and to live more of you.
Sa umaga pong ito, Panginoon, kung minsan hindi namin nauunawaan na may mga nagtutulak sa amin, mga sitwasyon na para kaming itinutulak, mga pangyayari na minsan nalilipat kami ng lugar, pero ito sana ang matutunan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Dala namin ang mission order mula sa inyo. With the same doctrine, Lord, ng mga naunang mananampalataya. Kung paano sila nangaral ng may iisang katuruan na si Jesus ay buhay. Ganon din ang aming ipangangaral. Maraming salamat po sa umagang ito. Sa paghipo, sa pag-abot niyo po sa bawat isa sa amin. At hindi lang ito maging isang information, Lord, kundi ito ay isang maging batayan po namin upang patuloy na makita ang concern mo sa mundong ito, ang concern mo sa maraming tao na ibig niyong makasama po namin pagdating ng araw sa iyong kaharian. At muli, Panginoon, kung meron pa po kami mga Samaritan sa aming mga buhay na dapat ay mapahayagan ng iyong salita, tulungan niyo po kami with boldness, with signs and wonders, Lord. Makakilala po sila sa iyo. At maging kaluwalhatian ito ng iyong pangalan, ng tanging pangalan niyo lamang. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan, thank you po sa mensahe na ating pong narinig na isang panibagong hamon pong muli sa bawat isa upang ating magamit po tayo makapagbahagi ng mabuting balita ng Panginoon, lalo na sa loob ng ating tahanan. Amen? So oras na po ng ating pong pagkakaloob, yung mga kapatid, pagpalain po tayong lahat ng Panginoon sa ating pong pagkakaloob sa oras na ito. Sige po, pwede po tayong makapagkaloob na sa Panginoon. Purihin po ang Diyos.
Ayan po. Dahil last Sunday of the month ay iniimbitahan po namin yung mga nag-birthday this month in front of po, dito sa harap. Si Brother Dave, si Sister Melissa, Sister Rysel, Sister Mika, sa ating mahal na pastor, si Pastor Nel Pimpulyo, Brother JB, Brother Angelo, Sister Belen, Sister Bing. So, sige po, dito po tayo sa harap. Ayan, pwede po ba tayong tumayo at ipanalangin po natin sila? Extend po natin ang ating mga kamay sa ating mga kapatid at sa ating mahal na pastor. Let us pray. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, lubos po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa aming mga kapatid na ito, sa aming mahal na pastor, Lord. Salamat po sa buhay na ipinagkaloob niyo po sa kanila. Salamat po sa lahat ng pagpapala, physically, spiritually, na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa kanila, Panginoon, na ang mga pagpapalang ito ay nakikiisa kami na nagpapasalamat, Panginoon, na ang mga pagpapalang ito ay nagagamit upang kayo po, Diyos, ay siyang patuloy na mapapurihan, mapasalamatan at mapaglingkuran. We pray, Lord, na ang bawat isa sa kanila ay patuloy niyong gabayan, Panginoon, at pagpalain. Dahil patuloy, Panginoon, kayong kumikilos sa kanilang mga buhay, kami po'y nagkakaisa, kabuuan ng iglesia na nagpupuri at nagpapasalamat po sa inyo. Lord, patuloy silang pagpalain na maging pagpapala po sila patuloy sa bawat isa po sa amin. We thank you, Lord. Ingatan po sila, Panginoon, sa kanilang mga buhay, sa kanilang buong pamilya, Panginoon. We thank you, Lord. Sila niyo po, Diyos, ang lahat ng dalangin na ito, sa patnubay ng Banal na Espiritu, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Happy birthday po. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday po. Ayan. So, purihin ng Panginoon. Kumusta po ang ating napakinggan? Isang reminders po ulit about sa paghayop. Ano pong title? Mission? Comfort zone to mission zone. Ayan. So, nakasentro po dito ang paghayo. Napakalaga na kapag nalaman po natin ang katotohanan, hindi dapat nawawali sa ating mga labi, sa ating pagkilos ang paghayo. Ako naniniwala na ang bawat isa sa atin na nakakaalam ng katotohanan na ipinagkaloob ng Panginoon ay wala po tayong ibang hangad, kundi dalhin lalo na ang ating mga mahal sa buhay. Remember the Franco, friends, relatives, acquaintance, neighbor, classmates, office mates, diba? Kaya pagka tayo po, napakalaga na yung nalalaman natin katotohanan, lalo na tinanggap po natin kaligtasan, talagang di tayo mapapakali, lalo na yung mga mahal natin sa buhay, na ipahayag kung gaano nagmamahal ang Panginoon. Na walang ibang nais ang Panginoon, kundi ang lahat ay magbalik loob sa Kanya. Kung naniniwala na yung mga mahal natin sa buhay, wala tayong ibang hangad, kundi akayin sila sa tamang landas na dapat nating lakaran. Kaya napakalaking hamon po nito sa bawat isa sa atin, lalo na yung mga masyado nang niyayakap yung comfort zone.
Nasabi nila, okay na ako dito. Pagkatapos ng Sunday service, uwi na ako. Diba? Hindi, dapat sumama ka sa paghayo kasi utos ni Lord yun. Diba? Sabi sa aklat ng Mateo, chapter 20, verse 19 to 20, umayo kayo, ipalaganap ang magandang balita. Turuan nyo silang sumunod sa akin, bautismohan nyo sila. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, yung pangako ng Panginoon, tandaan nyo, ako'y kasama nyo hanggang katapusan ng panahon. Kaya hindi natin dapat katakutan yung kamatayan, yung pag-uusig, hindi rin dapat. Dahil ang pangako ng Panginoon, sasama niya po tayo at hindi niya tayo pababayaan. Huwag lang dumating sa point na sinusukat ang iyong mga mata na laging okay lang. Naalala niyo yung preaching ng ating mga pastor last time? Blessings in disguise. Oh, iba? Ako personally, binigyan ako ni Lord ng motor. Yan, kunting lang, testimonies. Dumaan ng isang buwan, pangalawang buwan, si motor pagawa dito, pagawa doon. Alam niyo po ba kung anong nasambit ng aking labi? Ano ba itong binigyan ni Lord sa akin ng motor? Bulok. Sabi ko, opo, sinabi ko po yan. Until the time na na-realize ko yung bulok na motor na yon, nagagamit po ang paglingkuran ng Panginoon upang humayo magmisyon. Ngayon nagagamit pa po. Kaya ang Panginoon, tulad ng sinabi niya, hindi niya tayo pababayaan. Gawin lang natin ang ating tungkulin, matuto tayong sumunod. Talikuran ang kasalanan. Kasi minsan, ang tao masaya sa paggawa ng kasalanan. Kailan ka babalik sa Lord? Kung may sakit ka na, kung yung time na hindi mo na kayang ialis sa Diyos ang yung lakas na pisikal na katawan, ngayon pa lang, magbalik loob tayo sa Panginoon, gawin ang kanyang utos. Hindi yung dumating sa point na may sakit ka na, saka ka magbabalik loob sa Panginoon. Isang napakalaking reminders po ito na compulsion to mission zone. Ako, ano iniyayakap mong akala mong tama, tanong mo kay Lord, Lord, tama po ba to? Laging dumulog sa Panginoon, laging manalangin. Panginoon, tama ba to? Na-invite ako ng pamilya ko sa lugar na ito. Alam niyo po, ako naniniwala na hindi pa rin aksidente na lahat tayo naririto. Tinipon tayo ng Panginoon sa lugar na ito upang malaman ang katotohanan. Wala namang ibang nagbibigay sa atin ng pangunawa sa kanyang mga mensahe kundi siya lamang. Kaya siyempre, mayroon din po tayong dapat gawain. Kung gusto mong matuto, mag-aral ka. Gusto mong may mapakinggan, makinig ka. Hallelujah, tayo pimanalangin. Panginoon, kami pinagpapasalamat sa mga mensahe ito na aming napakinggan na hamon sa bawat isa sa amin. Na kung may niyayakap kami, Panginoon, akala namin okay na po kami dito. Tulungan niyo po kami. Ipaunawa sa amin, Panginoon, kung ano po ang mga dapat namin gawain. Kung may mga pagkakataon, Panginoon, na kami po po'y nagkakamali, nakapagsasalita ng dinayon sa iyong kalooban, nakakaisip ng Panginoon ng masama, nakakakilos, Panginoon, ng labag sa iyong kalooban, patawarin niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami na sumunod